Sa isang malungkot na umaga, naglalakad kami ni Lira sa tabi ng ilog sa aming baryo. Ang halimuyak ng mga bulaklak na ligaw ay tila ba nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang misteryosong daan patungo sa kagubatang nakapaligid sa aming tahanan. Sa kabila ng katahimikan, nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may kakaibang tawag ang nagmumula sa likod ng mga puno. Alam mo bang may kwento ang mga matatanda tungkol sa bituin ng alaala? Tanong ni Lira habang inaayos ang kanyang bag. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha, tila ba ang mga salitang binitiwan ay nanggaling sa isang libro ng mga alamat. Oo, pero hindi ko alam kung totoo ba iyon o gawa-gawa lang. Sagot ko, subalit ang pag-aalinlangan ko ay di maitatago. Ang ideya ng isang bituin na nagtataglay ng mga alaala ng nakaraan ay tila nakakabighani ngunit mahirap paniwalaan. Nagpatuloy kami sa paglalakad at sa bawat hakbang, ang misteryo ng kagubatan ay lumalalim. Ang mga puno ay nagmistulang higante na nagmamasid sa amin. Ang kanilang mga sanga ay bumabaluktot sa hangin na tila ba may buhay. Ang mga dahon ay bumubulong ng mga kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan at sakripisyo. Sa aming paglalakbay, naramdaman ko ang saya at takot na umusbong sa aking puso. Ang aming mga yapak ay tila nag-iingay, nagiging bahagi ng melodiya ng kalikasan. Minsan, naririnig ko ang pagtawa ni Lira, minsan naman ang kanyang pag-aalala. Ngunit, sa kabila ng lahat, naroon ang tiwala, isang hindi matitinag na koneksyon na nagsisilbing gabay sa aming paglalakbay. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Tanong ko kay Lira habang kami ay huminto sa isang bukal. Ang tubig ay nag-aanyaya, ngunit ang kislap nito ay puno ng mga lihim. Oh, kailangan nating malaman ang katotohanan, sagot ni Lira. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kanyang tinig, naroon ang pangako na hanapin at tuklasin ang bituin ng alaala. Nagpatuloy kami, hindi alintana ang pagod at takot. Ang kagubatan ay tila umuugong sa mga kwento ng nakaraan. Ang hangin ay puno ng mga bulong ng mga alaala. Habang lumalalim ang gabi, ang mga bituin sa langit ay mistulang mga mata na nagmamasid sa aming bawat kilos. Sa wakas, narating namin ang isang lugar kung saan ang mga bituin ay tila bumaba sa lupa. Ang kislap nito ay nagbigay ng liwanag sa kadiliman, at sa gitna ng liwanag na iyon ay ang bituin ng alaala. Ang ganda nito ay hindi maipaliwanag. Tila ba ang mga alaala ng mga nakaraan ay naglalaban upang makilala. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang nakakatakot na presensya ang lumitaw. Isang anino na tila ba nagmula sa kawalan. Ang hangin ay nagbago, ang kagubatan ay naging tahimik, at ang mundo ay nagmistulang huminto. Sa harap ng anino, naramdaman ko ang malamig na paghinga nito sa aking balat. Ano ang dala nitong lihim? Ano ang aming matutuklasan? Sa kabila ng aming pagod mula sa mahabang lakbay, hindi nawawala ang aming determinasyon na matagpuan ang bituin ng alaala. Ako si Lila at kasama ko si Enzo, ang matalik kong kaibigan. Sa unang bahagi ng aming paglalakbay, nalaman namin mula sa isang mahiwagang mapang ibinigay ng matandang si Amara na ang bituin ng alaala ay matatagpuan sa puso ng kagubatan ng lihim. Naisip mo ba kung ano ang mangyayari kapag nahanap na natin ang bituin? Tanong ni Enzo habang naglalakad kami sa makipot na daan ng kagubatan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at takot tulad ng sa akin. Maraming mga kuwento ang nagsasabi na ang bituin ay may kapangyarihan na ibalik ang mga alaala na matagal nang nawala, sagot ko. Kung totoo nga iyon, baka makita ko na ang mga alaala ng aking mga magulang. Tahimik kaming nagpatuloy, sinisiyasat ang bawat sulok ng kagubatan. Ang mga puno ay tila nagmamasid sa amin, ang kanilang mga sanga ay nagkukwento ng mga lihim ng nakaraan. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Parang may mga mata na nagmamasid,
hindi sa amin, ngunit sa aming layunin. Maya-maya pa'y narating namin ang isang bahagi ng kagubatan na tila naiiba. Ang hangin ay naging mas malamig at ang mga dahon ng puno ay kumikinang na animoy mga bituin sa gabi. Napansin ni Enzo ang isang kakaibang puno sa gitna ng clearing. Ang puno ay may mga ukit na tila mga sinaunang simbolo. Sa ilalim nito ay may isang maliit na lawa na kumikinang na parang kristal. Lila, tingnan mo ang lawa, sabi ni Enzo, sabik na sabik. Parang may kakaibang liwanag na nagmumula rito. Lumapit kami sa lawa at doon namin nakita ang mga imahe ng aming nakaraan. Ang mga alaala ng aking kabataan kasama ang aking mga magulang ay sumasayaw sa ibabaw ng tubig. Napaluha ako sa tuwa. Subalit, habang nagmamasid kami, may isang anino na bumalot sa paligid. Ang hangin ay biglang nagbago. Mula sa malamig ay naging mabigat at nakakatakot. Naramdaman ko ang presensiya ng isang nilalang na hindi namin inaasahan. Lila, may nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Enzo habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Bilang isang pangarap na tila nagbabanta, sagot ko habang pilit na pinapakalma ang aking sarili. Biglang lumitaw ang isang figura mula sa kalaliman ng kagubatan. Siya ay isang matandang babae, matatanda pa kaysa kay Amara na tila lumulutang sa ere. Ang kanyang mga mata ay malamlam ngunit puno ng karunungan. Mga batang naglalakbay, wika ng matanda. Ang bituin ng alaala ay hindi basta-basta nahahanap. Ito ay may kapangyarihan na hindi ninyo lubusang nauunawaan. Aming ginagalang na matanda, sagot ni Enzo. Nagsimula kami sa paglalakbay na ito upang ibalik ang mga alaala na nawala. Paano po namin matatagpuan ang bituin? Ngumiti ang matanda, isang nangiti na may halong awa at pag-unawa. Ang bituin ay hindi isang bagay na mahahanap ng mata lamang. Ito ay isang paglalakbay ng puso at kaluluwa. Ngunit tandaan, sa bawat alaala na inyong babalikawin, may kapalit na dapat ipagbayad. Biglang bumalik ang mga imahe sa lawa, ngunit ngayon ay may mga eksena na hindi ko pa nakita. Mga alaala na tila mula sa hinaharap. Si Enzo at ako, magkasama pa rin, ngunit may mga pag-iyak, may mga pag-aaway, at may mga hindi inaasahang pangyayari na tila magpapabago sa aming pagkakaibigan. Enzo, ano ito? Tanong ko, habang ang kaba ay bumabalot sa aking dibdib. Hindi makapagsalita si Enzo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa eksena kung saan kami ay nag-aaway. Ito ay isang bagay na hindi namin inaasahan, isang bagay na hindi namin alam kung paano harapin. Ang bituin ng alaala, sabi ng matanda, ay naglalabas hindi lamang ng nakaraan, kundi pati na rin ng hinaharap. Kung nais ninyong ipagpatuloy ang inyong paglalakbay, dapat ninyong tanggapin ang mga alaala na ito. Tumahimik kami ni Enzo habang sinisiyasat ang aming mga damdamin at ang aming mga desisyon. Sa aming harapan, ang mga imahe sa lawa ay tila nag-uudyok sa amin na magpatuloy. Ngunit may babala na hindi namin maaaring balewalain. Enzo, bulong ko, handa ka bang ipagpatuloy ito? Hindi ko alam, Lila, sagot niya, ngunit para sa iyo, handa akong sumugal. Sa puntong iyon, alam kong ang aming paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng bituin ng alaala, kundi pati na rin sa pag-unawa, sa aming sarili at sa aming pagkakaibigan. Sa likod ng kagubatan ay ang bituin, ngunit sa aming harapan ay mga alaala na maaaring magpabago sa lahat. Ito ang simula ng bagong kabanata, isang kabanata na puno ng pag-asa at pangamba. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyayari. Parang kailan lang ay naglalaro lang kami ni Elara sa ilalim ng punong mangga sa likod ng aming bahay at ngayon naglalakbay kami sa hindi pa natutuklasang bahagi ng aming mundo. Ang hangin ay malamig ngunit ang liwanag ng buwan ay nagbibigay init sa aming mga puso. Kami ay nasa gitna ng kagubatan patungo sa lawa ng mga alaala
kung saan sinasabing matatagpuan ang bituin ng alaala na siyang susi sa pagbalik ng mga nawalang alaala ng aming bayan. Anong naiisip mo, Lira? Tanong ni Elara habang naglalakad kami sa makipot na daanan. Ang mga damo ay bahagyang humahalik sa aming mga binti. Iniisip ko lang kung paano tayo napasok sa ganitong sitwasyon. Sagot ko, pilit na pinapalitan ng nangiti ang aking pag-aalala. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip. Ngumiti si Elara, ang mga mata niya ay naglalaman ng liwanag na tila bituin. Hindi ba ito ang palaging gusto natin? Ang makakita ng mga bagay na lampas sa imahinasyon. Tumango ako. Totoo nga. Simula pa noong bata kami, lagi naming pinapangarap ang makahanap ng mga mahiwagang lugar, mga lugar kung saan ang mahiwagang kuwento ng aming mga ninuno ay nagiging totoo. Ngunit sa kabila ng aming kagustuhan, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Maraming mga kwento ang nagsasabing ang lawan ng mga alaala ay puno ng mga pagsubok at hindi lahat ng pumupunta roon ay nagbabalik. Pagdating namin sa gilid ng lawa, napansin ko agad ang kakaibang katahimikan nito. Ang tubig ay hindi gumagalaw, tila salamin na sumasalamin sa kalangitan sa itaas. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang mga kumikinang na ilaw sa ilalim ng tubig, mga alaala na nagsasalaysay ng kanilang sariling kwento. Lyra, tingnan mo. Sigaw ni Elara, itinuro ang isang bahagi ng lawa kung saan may lumulutang na imahe. Isa itong alaala ng aming bayan. Ang mga tao ay masaya, nagdiriwang ng isang pista. Ngunit unti-unting nagbago ang imahe. Ang saya ay napalitan ng takot. Ang mga tao ay nagtatakbuhan. Ang mga alaala ay nagiging madilim. Alam kong iyon ang araw na nawala ang mga alaala ng aming bayan. Ang araw na nagsimula ang lahat ng ito. Dito natin makikita ang hinahanap natin, sabi ni Elara, puno ng determinasyon. Ang bituin ng alaala ang magbabalik ng lahat ng ito. Sinimulan naming iwan ang aming mga sapatos sa gilid ng lawa at lumusong sa tubig. Ang lamig ay dumampi sa aking balat, ngunit ang pagkasabik ay nagtulak sa akin na magpatuloy. Habang papalapit kami sa gitna ng lawa, ang mga alaala sa ilalim ng tubig ay lalong nagiging mas malinaw. Nakikita ko ang mga mukha ng mga taong kinalimutan na namin. Mga kaibigan, pamilya, mga mahal sa buhay. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ang tubig na dati ay malamig ay biglang naging mainit at ang mga alaala ay nagsimulang umikot sa paligid namin parang ipo-ipo. Ang mga imahe ay magulong naghalo-halo at naramdaman ko ang bigat ng bawat alaala, bawat damdamin na kasama nito. Elara! Sigaw ko, ngunit hindi ko siya makita. Tinakpan ko ang aking mga mata, ngunit hindi ko maalis ang mga alaala na patuloy na bumabaha sa aking isipan. Ang ingay ng mga ito ay nakakabingi at ang bigat ay tila magpapatumba sa akin. Nang biglang nagliwanag ang paligid. Isang napakaliwanag na liwanag ang pumuno sa lawa, tila isang bituin na bumaba mula sa langit. At sa gitna ng liwanag na iyon, nakita ko si Elara nakangiti, hawak ang isang kumikinang na bagay sa kanyang kamay. Ang bituin ng alaala. Ngunit sa likod ng liwanag, may isang anino. Isang figura na hindi ko kilala, ngunit tila pamilyar. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lungkot at ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin sa paligid. Lyra, kailangan mong magising, sabi ng figura. Ngunit sa halip na magising, naramdaman kong unti-unting nawawala ang aking sarili sa liwanag. Ang mga alaala, ang lahat ng ito ay nagiging bahagi ng isang mas malaking kuwento na hindi ko maintindihan. At bago pa man ako tuluyang maglaho sa ilalim ng liwanag, narinig ko ang huling bulong ni Elara. Lyra, kailangan nating malaman. Sino siya? Sa gitna ng lahat ng ito, sa pagitan ng pagkawala at paglitaw ng liwanag, naramdaman ko ang isang misteryo na hindi pa namin natutuklasan, isang kwento na nagsisimula pa lang.
Ang paglalakbay namin ay hindi pa tapos at ang bituin ng alaala ay nagdadala ng mas maraming tanong kaysa sa sagot. Ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa natatapos at ang tunay na kuwento ay nagsisimula pa lang. Ang liwanag ng buwan ay tila gabay sa aming landas habang patuloy kaming naglalakbay ni Elara sa masalimuot na kagubatan. Mula pa noong simula ng aming paglalakbay, di namin inakala na ang daang ito ay magdadala sa amin sa isang mahiwagang paglalakbay ng alaala. Sabi ni Elara, nararamdaman niya na malapit na kami sa bituin ng alaala. Ang bituing pinaniniwala ang nagtataglay ng kapangyarihang muling buuin ang mga nawalang alaala ng sinumang makakakita nito. Sa bawat hakbang ay lalo akong naninibago sa paligid. Ang mga puno ay nagmistulang buhay, ang kanilang mga ugat ay tila mga daliri na nag-aanyaya sa amin na magpatuloy. Sa di malamang dahilan, bigla kong naalala ang mga kwento ng aking lola noong kami bata pa. Mga kwento ng mga diwata, engkanto at mga misteryosong nilalang na naninirahan sa ganitong klaseng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga kwento'y hindi na lamang kathang-isip. Nararamdaman ko ang kanilang presensya. May kakaiba, bulong ni Elara habang tumigil kami sa harap ng isang lumang puno. Ang mga dahon nito'y kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tila ba may sariling ilaw. Tila ito na ang daan patungo sa bituin, sabi niya habang pinagmamasdan ng puno. Nang kami nagpatuloy, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin. Parang may nakatingin, isang bagay na higit pa sa simpleng presensya. Elara, nararamdaman mo rin ba iyon? Tanong ko sabay lingon sa kanya. Tumango siya, ngunit hindi nagsalita. Sa di kalayuan, isang liwanag ang sumiklab sa gitna ng kadiliman. Ang aming mga puso ay sabay na bumilisang tibok. Ito na nga ba ang hinahanap namin? Ang bituin ng alaala? Mabilis kaming naglakad patungo sa liwanag, kahit na ang aming mga hakbang ay puno ng kaba. Sa wakas, narating namin ang liwanag na nagmumula sa isang maliit na glade. Sa gitna nito, isang mahiwagang bituin ang lumulutang, napapalibutan ng malagintong alon na tila humahaplos sa hangin. Ang kanyang liwanag ay hindi masakit sa mata. Sa halip, ito ay malambing at nagbibigay ng init sa dibdib. Hindi ko akalain na totoo ito, bulong ni Elara. Ang kanyang mga matay nagliliwanag sa pagkamangha. Sa sandaling iyon, para kaming mga bata na muling naniniwala sa mahika ng mundo. Ngunit bago pa man namin maabot ang bituin, isang anino ang bumalot sa amin. Isang matandang lalaki na tila nagmula sa alikabok at liwanag, ang lumitaw mula sa kawalan. Ang kanyang mukha ay puno ng hiwaga at ang kanyang mga matay tila may alam na hindi namin alam. Ano ang inyong hinahanap? Tanong niya sa amin. Ang kanyang tinig ay kalmado, ngunit may kapangyarihan. Ang bituin ng alaala, sagot ko, kahit na ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Nais naming muling buuin ang mga alaala ng aming pamilya. Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang ngiti ay may halong lungkot. Maraming nais makabalik sa nakaraan, ngunit hindi lahat ay handa sa kapalit nito. Nagkatinginan kami ni Elara, puno ng pag-aalinlangan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elara, puno ng pag-usisa. Ang bawat alaala ay may halagang katumbas. Paliwanag niya. Ang bituin ng alaala ay magbabalik ng iyong nakaraan, ngunit sa bawat pagbabalik, may kasalukuyan kang mawawala. Napalunok ako. Hindi ko inaasahan ang ganitong klasing pagsubok. Ang aming hangarin ay maganda, ngunit ang kapalit nito'y hindi namin handa. Paano kung hindi namin ito tanggapin? Tanong ko, kung hindi ninyo tatanggapin, ang bituin ay mananatiling lihim at ang inyong mga alaala ay mananatiling nakatago. Sagot ng matanda. Ngunit tandaan, ang inyong desisyon ay hindi lamang para sa sarili niyo, kundi para sa inyong mga mahal sa buhay.
Ang mga salitang iyon ay tila humaplos sa aming mga puso. Sa sandaling iyon, naalala ko ang aking lola, ang kanyang mga kwento, ang mga alaala na tila nalimutan na ng panahon. Napatingin ako kay Elara at sa kanyang mga mata nakita ko ang parehong pag-aalinlangan. Lumapit kami sa bituin, hawak ang aming mga kamay. Ang liwanag nito'y tila nag-aanyaya, ngunit ang mga salitang binitiwan ng matanday nagbigay ng babala. Sa aming paglapit, biglang narinig namin ang pagputok ng hangin. Ang glade ay nagbago. Ang mga alon ng liwanag ay biglang naglaho at kami nahulog sa isang madilim na espasyo. Sa huling sandali, narinig ko ang bulong ng matanda. Ang tunay na alaala ay hindi sa nakaraan, kundi sa kasalukuyan. At sa gabing iyon, natapos ang aming paglalakbay sa isang cliffhanger na puno ng tanong. Ano ang kapalit ng aming hangarin? Mula sa magubat na libis na aming iniwan noong nakaraang araw, lumisan kami patungo sa tinatawag ng mga tagapangalaga ng alaala bilang gubat ng walang hanggan. Ako si Lira at kasama ko ang aking matalik na kaibigan, si Rico. Sa aming paglalakbay, hindi lamang ang mga yapak namin ang nagiiwan ng marka sa lupa, kundi pati na rin ang aming mga alaala na pilit naming hinahanap. Ang bituin ng alaala na magbabalik ng lahat ng nawala sa amin. Ang gubat ng walang hanggan ay isang mistikal na puok. Ito'y may mga punong tila umaabot sa kalangitan at mga dahon na kumikinang sa bawat sinag ng araw. Nakapagtataka, kahit sa gitna ng liwanag, may mga bahagi pa ring nababalot ng dilim. Sabi ni Rico, ito raw ang mga alaala ng mga taong hindi na muling natagpuan. Ito ang kanilang mga puwang na hindi na mapupunan. Habang naglalakad, naririnig namin ang mga huni ng ibon na tila nagkukwento ng kanilang mga nakaraan. Minsang napapaisip ako kung ang mga ito may bahagi ng mga alaala na hinahanap namin. Lira, tingnan mo ang punong iyon. Biglang sabi ni Rico, sabay turo sa isang punong may kakaibang hugis. Sa gitna ng mga sanga nito ay may isang maliit na liwanag na kumikislap, tila isang bituin na nahulog mula sa langit. Nilapitan namin ito at sa bawat hakbang ay parang nararamdaman ko ang tibok ng puso ko na bumibilis. Ito na kaya ang hinahanap natin? Tanong ni Rico, puno ng pag-asa sa kanyang boses. Naging tahimik kami habang unti-unti naming inaabot ang liwanag. Sa bawat hakbang nararamdaman ko ang pag-init ng aking palad, tila may nagbabagang damdamin na nais kumawala. Ngunit nang kami nasa harap na ng punong iyon, biglang nag-iba ang tanawin. Para bang ang paligid ay umikot at nagbago. Ang punong may liwanag ay nawala, pinalitan ng isang mistikal na fog na bumalot sa aming paligid. Anong nangyayari, Lira? Tanong ni Rico. Pilit na hinahanap ang aking kamay sa gitna ng makapal na usok. Sa gitna ng pagkalito, may narinig kaming isang boses. Tanging ang tunay na alaala ang makakahanap ng bituin ng alaala, sabi ng boses, malamig ngunit puno ng kalungkutan. Kung nais ninyong makita ang bituin, kailangan ninyong harapin ang mga alaala na matagal nang nais magbalik. Biglang lumitaw sa harapan namin ang mga imahe ng aming nakaraan. Ang araw na unang beses kaming nagkakilala. Ang mga tawanan sa ilalim ng araw at ang mga sandaling akala namin ay hindi na mawawala. Puno ng damdamin ang bawat eksena, ngunit sa likod ng mga masayang alaala ay may isang anino na hindi ko mawari kung saan nagmula. Rico, tingnan mo, sabi ko, sabay turo sa isang imahe na tila hindi ko na matandaan. Isang batang umiiyak sa gilid ng isang puno, tila nawawala at hindi na alam kung paano makakauwi. Sino siya? Tanong ni Rico, ngunit pareho kaming walang sagot. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang kakaibang kirot sa aking dibdib, parang may nawawala na bahagi ng aking pagkatao, isang alaala na pilit na bumabalik ngunit hindi ko maabot.
Ito ba ang dahilan kung bakit hindi natin mahanap ang bituin? Tanong ko sa sarili ko habang pilit na iniintindi ang mga damdamin na bumabalot sa akin. Naramdaman ko ang pagyakap ni Rico, pilit na pinapawi ang takot at kalungkutan na bumabalot sa akin. Lira, hindi tayo magpapatalo sa ganitong mga pagsubok. Magkasama nating haharapin ang anuman. Sabi niya, puno ng determinasyon. Ngunit bago pa kami makapagpasiya sa susunod naming hakbang, ang fog ay biglang naglaho at muli naming nakita ang punong may liwanag. Sa pagkakataong ito, ang liwanag ay mas maliwanag kaysa kanina. Ngunit sa likod nito ay may isang anino na tila kilala ko ngunit hindi ko matukoy. Kailangan nating malaman ang katotohanan, sabi ni Rico, sabay hakbang patungo sa liwanag. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang pag-init ng paligid, tila ang kapaligiran ay nagbabala sa amin ng panganib. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbagal ng oras habang unti-unting sumisilip ang anino mula sa likod ng liwanag. Ang anino ay nag-anyong tao, isang silweta na pamilyar ngunit hindi ko matukoy. Sa puntong iyon, biglang naglaho si Rico. Nawala sa gitna ng liwanag at iniwan akong nag-iisa. Rico! Sigaw ko, ngunit walang sagot. Sa gitna ng takot at pag-aalala, naramdaman ko ang isang malamig na haplos sa aking balikat. Ang anino ay lumapit at sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang kaalaman na bumalot sa akin. Isang katotohanang matagal nang nakatago. Ngunit bago ko pa man ito maunawaan, naglaho ang liwanag at ang buong paligid ay binalot ng kadiliman. Ano ang nangyari kay Rico? Sino ang anino sa likod ng liwanag? Sa gitna ng dilim, naiwan akong mag-isa, puno ng tanong at takot sa aking dibdib. Ang bituin ng alaala ay nasa harapan ko, ngunit ang tunay na alaala ay tila mas malalim at mas misteryoso kaysa sa inaakala namin. Sa gitna ng aming paglalakbay, kami ni Lira ay tumahak sa isang makapal na gubat na tila may sariling buhay. Ang mga puno rito ay kasing taas ng mga tore at ang kanilang mga dahon ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan na parang sila'y binudburan ng mga bituin. Sa kabila ng kagandahan nito, may kakaibang enerhiya ang bumabalot sa lugar. Isang pakiramdam na parang may mga matang nakamasid sa bawat hakbang namin. Lira, nararamdaman mo ba ang kapaligiran? Tanong ko habang pinagmamasdan ng paligid. Oo, parang may mga lihim na itinatago ang gubat na ito. Sagot niya na may bahagyang kaba sa tinig. Hindi namin alintana ang pagod. Ang hangin ay punong-puno ng misteryo at ang aming determinasyon na mahanap ang bituin ng alaala ay nagiging higit na matibay sa bawat hakbang. Ang bituin ng alaala ang susi sa pagbabalik ng mga alaala ng aming bayan na nawala dahil sa isang mahiwagang sumpa. Wala kaming ibang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran. Habang patuloy kaming naglalakad, biglang bumagsak ang isang malamig na simoy ng hangin, kasabay ng pag-ugong ng mga puno. Napatigil kami ni Lira. Sa harapan namin ay lumitaw ang isang matandang lalaking may suot na damit na gawa sa mga dahon. Ang kanyang mata ay tila puno ng karunungan, ngunit may bahid ng kalungkutan. Sino kayo at ano ang inyong hinahanap sa aking gubat? Tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa paligid. Humihingi kami ng tulong upang mahanap ang bituin ng alaala. Sagot ko. Ito ang tanging paraan upang maibalik ang mga alaala ng aming bayan. Ngumiti ang matanda, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Ang bituin ng alaala ay hindi isang bagay na madaling makuha. Maraming pagsubok ang inyong haharapin at hindi lahat ay nakakatanggap ng gantimpala. Sa kabila ng babala, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay, sinamahan ng matanda na tila naging gabay namin sa loob ng mahiwagang gubat. Sa bawat hakbang, maraming tanong ang bumabalot sa aking isipan. Sino ang matandang ito? Bakit siya nasa gubat? Paano niya nalalaman ang tungkol sa bituin ng alaala?
Habang lumalalim ang gabi, ang mga puno ay nagmistulang mga higanteng nagbabantay. Sa wakas, narating namin ang isang malinaw na batis na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kabila nito ay isang malaking bato na tila may ukit ng isang bituin. Ang bato ay bumubuga ng malamig na hangin na may halong kislap ng liwanag. Lira, tingnan mo, ito na yata ang hinahanap natin, wika ko na puno ng pag-asa. Ngunit bago kami makalapit, humarang ang matanda. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Bago ninyo makuha ang bituin ng alaala, kailangan ninyong sagutin ang isang tanong mula sa inyong puso. Ano ang tunay na halaga ng mga alaala? Naguluhan ako sa tanong. Bagamat para sa akin, ang mga alaala ay bahagi ng ating pagkatao, hindi ko alam kung ano ang sagot na hinahanap ng matanda. Si Lira ay tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ang mga alaala ay hindi lamang mga gunita. Sila ang gabay natin sa hinaharap, ang ating inspirasyon at ang ating koneksyon sa mga mahal natin. Ngumiti ang matanda, tila nasiyahan sa sagot ni Lira. Tama ka, bata. Ang mga alaala ay ang ating kalasag at ang ating espada. Ngayon, handa na kayong makuha ang inyong hinahanap. Sa sandaling iyon, ang bato ay kumislap ng mas maliwanag at mula rito ay lumitaw ang isang maliit na bituin na kumikinang. Ang liwanag nito ay umabot sa aming mga puso at naramdaman namin ang pagbalik ng lahat ng alaala na nawala. Isang damdamin ng kaligayahan ang bumalot sa amin at alam namin na nagtagumpay kami sa aming misyon. Ngunit nang balikan namin ang matanda upang magpasalamat, siya ay naglaho na parang bula. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng maraming tanong sa aming isipan. Sino siya? Bakit niya kami tinulungan? Ang gubat ay muling naging tahimik at ang simoy ng hangin ay tila nagdadala ng mensahe na hindi pa tapos ang aming kwento. Sa aming paglingon, natuklasan namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang bagong landas na nagbukas sa gubat, patungo sa isang destinasyon na hindi namin alam. Sa aming harapan ay isang bagong pakikipagsapalaran, puno ng misteryo at panganib. Bagamat natagpuan namin ang bituin ng alaala, ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isang bagong kwento na naghihintay sa amin. Ang gubat ng mga lihim ay may mas maraming sikreto kaysa sa aming inaakala at kami ni Lira ay handa na muling harapin ang mga pagsubok nito. Ano pa kaya ang mga lihim na naghihintay sa amin sa aming paglalakbay? Ang aming mga hakbang ay puno ng pag-asa, ngunit ang daan ay misteryoso at puno ng mga tanong na kailangan namin sagutin. Sa paglalakbay namin ni Elara, hindi ko maiwasang mamangha sa ganda ng mga tanawin na aming nadaraanan. Ang mga puno ay tila lumilipad sa hangin, ang mga ibon ay nag-aawitan ng mga kantang hindi pa namin naririnig, at ang kalangitan ay naglalaro ng mga kulay na hindi maipaliwanag. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang aming pakay ay nananatiling malinaw, ang hanapin ang bituin ng alaala. Lira, tingnan mo iyon, sabi ni Elara habang itinuturo ang isang matayog na bundok na natatakpan ng alapaap. Sa tingin ko, nandiyan ang bituin ng alaala. Napalingon ako sa direksyon na tinuturo niya. Ang bundok ay tila napupuluputan ng misteryo at lihim. Isang kislap ng pag-asa ang naglaro sa aking puso. Mula sa mga kwento ng matatanda, ang bundok na iyon ay sinasabing may kakayahang mag-ingat ng mga alaala ng nakaraan na maaaring magbago ng kinabukasan. Ang mga alaala ng aming mga pamilya, ang mga kwento ng aming mga ninuno, ang mga lihim ng aming pagkatao, lahat ay maaring naroon. Habang papalapit kami sa bundok, naramdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Ang hangin ay tila mas mabigat at ang lupa ay nanginginig sa bawat hakbang namin. Ang mga bulong ng hangin ay tila nag-uusap
at ang mga anino ng puno ay sumasayaw sa paligid namin. Sa aking loob, alam kong ang lugar na ito ay puno ng mahika. Elara, nararamdaman mo ba ito? Tanong ko habang patuloy kaming umaakyat. Oo, Lyra. Parang may mga mata na nakatingin sa atin, ngunit hindi ko makita kung saan sila nanggagaling. Sagot niya habang mas nagiging maingat sa bawat hakbang. Nang makalapit kami sa tuktok ng bundok, isang kakaibang liwanag ang sumilay mula sa alapaap. Ang liwanag na iyon ay tila humihila sa amin, nag-aanyaya na lumapit. Sa gitna ng liwanag, nakita namin ang isang maliit na kristal na umiikot sa ere, kuminang na parang bituin. Lyra, ito na ba iyon? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Nasa tingin ko, Elara. Ang bituin ng alaala, sagot ko. Ang aking puso ay nag-uumapaw sa pag-asa. Ngunit bago pa namin ito maabot, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa mga anino. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at ang kanyang presensya ay tila bahagi ng bundok mismo. Mga bata, kayo ba ang hinahanap ng bituin ng alaala? Tanong niya, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa hangin mismo. Hindi namin alam kung kami nga, ngunit hinahanap namin ito para sa aming mga pamilya. Sagot ni Elara. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit sa likod ng kanyang nangiti ay may isang misteryo na hindi ko mabasa. Ang bituin ng alaala ay hindi para sa lahat. May kapangyarihan itong baguhin ang inyong nakaraan, ngunit may kapalit ito. Kailangan ninyong malaman kung ano ang tunay ninyong hinahanap bago ninyo ito makamit. Sabi niya, ang kanyang mga salita ay puno ng babala. Nagkatinginan kami ni Elara. Sa aming puso ay alam namin ang panganib, ngunit ang pagnanasa para sa mga alaala ng aming mga pamilya ay mas malakas. Ano ang kapalit? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti muli ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtago ng isang lihim na hindi ko maunawaan. Isang alaala para sa isang alaala. Ang bawat alaala na inyong makukuha ay magdadala sa inyo ng isa na mawawala. Piliin ninyong mabuti. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan naming gawin. Ang pagnanais na makuha ang mga alaala ng aming mga pamilya ay nakatali sa panganib ng pagkawala ng aming sariling alaala. Lyra, ano sa tingin mo? Tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa kami makapagdesisyon, ang bundok ay tila gumalaw. Ang lupa ay nag-alon at ang hangin ay humuni ng isang awit na hindi namin maunawaan. Sa isang iglap, ang bituin ng alaala ay biglang naglaho at ang matandang lalaki ay nawala kasama nito. Sa aming pagkalito, narinig namin ang isang boses na tila nagmumula sa hangin. Ang pagsubok ay hindi tapos, mga bata. Ang bundok ay may mga lihim na hindi ninyo pa natutuklasan. Natigilan kami ni Elara habang ang mga anino ng bundok ay tila gumagalaw sa paligid namin. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam namin na ang aming pakikipagsapalaran ay hindi pa tapos. Sa likod ng bawat anino ay may isang lihim na naghihintay na matuklasan at kami ay handang harapin ang anumang mangyari. Ngunit sa kabila ng aming tapang, isang tanong ang patuloy na bumabagabag sa akin. Ano ang kailangan naming isakripisyo para makuha ang bituin ng alaala? Sa aming puso ay alam namin na ang sagot ay nasa bundok na aming kinatatayuan, ngunit ang katotohanan ay hindi pa namin maabot. Sa kabila ng aming pagod at alinlangan, patuloy kaming naglakbay ni Arvin sa makapal na kagubatan. Ang mga punong kahoy ay tila may sariling buhay, bumubulong ng mga sinaunang kwento habang kami dumaraan. Ang hangin ay malamig at may kakaibang halimuyak, isang halo ng mga bulaklak na hindi namin mawari. Sa tuwing kami tumitigil, nararamdaman ko ang tibok ng aming mga puso na tila umaawit sa taktika ng kalikasan. Lika,
Nararamdaman mo ba? Tanong ni Arvin habang kaming naglalakad sa isang makipot na daanan na nababalot ng mga lumot. Oo, parang may kakaibang enerhiya dito, sagot ko, habang ang aking mga matay nagmamasid sa paligid. Ang lugar na ito ay puno ng misteryo at sa bawat hakbang, tila kami papalapit sa isang bagay na higit pa sa aming inaasahan. Napagdesisyunan naming magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Habang kami nakaupo, napansin kong may kakaibang kinang sa lupa. Bumaba ako upang tingnan ito ng mas malapitan. Si Arvin ay sumunod, tinutukan ng kinang ng kanyang maliit na lampara. Lika, tingnan mo ito, sabi niya habang inaabot ang isang maliit na piraso ng kristal na may kumikislap na liwanag. Nang hawakan ko ito, naramdaman ko ang init na dumadaloy mula sa kristal patungo sa aking mga palad. Ang liwanag nito'y unti-unting nagbago, nagiging mas maliwanag at mas makulay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pag-agos ng mga alaala. Ang mga alaala na tila hindi akin, ngunit pamilyar. Arvin, nararamdaman ko ang mga kwento ng nakaraan. Bulong ko habang ang aking mga matay nakapikit, dinarama ang bawat pintig ng kristal. Laika, baka ito na ang bituin ng alaala, sagot ni Arvin. Baka ito na ang hinahanap natin. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid namin. Isang ugong na tila nagmumula sa kalaliman ng lupa. Tumayo kami, handa sa anumang panganib na maaaring dumating. Biglang lumitaw ang isang matandang lalaki mula sa likod ng puno. Ang kanyang buhok ay puting-puti at ang kanyang mga matay tila may dalang lihim ng 100 taon. Huwag kayong matakot, wika niya. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng autoridad. Ako si Lakan, tagapag-alaga ng mga alaala ng kagubatan. Naghahanap kami ng bituin ng alaala, sabi ni Arvin, hindi magawang itago ang kanyang kaba. Alam ko, sagot ni Lakan, matagal ko na kayong inaabangan. Ako'y naguluhan. Paano niya kami nakilala? At ano ang kanyang ibig sabihin sa inaabangan? Bawat isa sa inyo ay may bituin ng alaala. Hindi ninyo ito kailangang hanapin, kundi ito'y dapat ninyong gisingin. Paliwanag ni Lakan habang siya'y lumalapit sa amin. Hindi namin naiintindihan, sagot ko, ang aking utak ay puno ng katanungan. Ang kristal na hawak mo, Laika, ay isa lamang piraso ng kabuuan. Kailangan ninyong bumalik sa inyong pinagmulan, sa lugar kung saan nagsimula ang lahat upang gisingin ang bituin ng alaala sa inyong mga puso. Sa kanyang mga salita, naramdaman kong mayroong mas malalim na koneksyon sa pagitan namin ni Arvin. Ang aming paglalakbay ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal at espiritual. Ngunit paano namin gagawin iyon? Tanong ni Arvin, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Bawat hakbang ay may gabay, sagot ni Lakan bago siya maglaho sa isang kisap mata na tila bulaklak na kinain ng hangin. Lika, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Arvin. Habang kaming naiwan sa gitna ng kagubatan, hawak ang kristal na kumikislap sa aming mga kamay. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa kristal. Ang liwanag ay nagbago, nagiging isang imahe, isang lugar na kilalang kilala namin, ngunit matagal na naming iniwan. Arvin, kailangan nating bumalik sa ating bayan. Sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-asa at takot. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang paggalaw sa paligid. Ang mga puno ay tila gumalaw, binubuksan ang daan pabalik sa aming pinagmulan. Ngunit alam kong hindi ito magiging madali. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at ang bituin ng alaala ay may lihim na naghihintay na aming matuklasan. Sa likod ng mga puno, isang anino ang gumalaw. Hindi ko alam kung ito'y tunay o bunga lamang ng aming pagod. Ngunit nararamdaman ko ang presensya nito. Ang tanong ay, kaibigan ba ito o kaaway? Sa aming paglalakbay ni Elara, hindi namin inasahan
Ang dami ng hamon na haharapin namin sa paghahanap sa bituin ng alaala. Ang kagubatan na aming dinaraanan ay puno ng misteryo at bawat hakbang ay tila may iniuukit na bagong kwento sa aming mga puso. Sa kabila ng mga pagod at hirap, hindi kami sumuko. Ang hangin ay nagdadala ng malamig na simoy, ngunit ang aming determinasyon ay nananatiling mainit. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Elara habang tahimik kaming naglalakad sa makakapal na damuhan. Nararamdaman ko rin ito, ang tila paghinga ng kagubatan, isang alon ng enerhiya na pumapalibot sa amin. Ang mga puno ay tila nagbabantay, ang kanilang mga ugat ay gumagapang sa lupa na parang mga daliring nagbabantay sa kanilang teritoryo. Mula pa kanina, sagot ko, parang may nagmamasid sa atin. Sa di kalayuan, isang liwanag ang biglang sumiklab mula sa mas makapal na bahagi ng kagubatan. Isa itong bughaw na ilaw, kumikislap, at tila inaanyayahan kaming lumapit. Hindi ko alam kung ito ang bituin ng alaala, ngunit may kung anong puwersa ang nagtutulak sa amin patungo rito. Nagmadali kaming pumunta sa pinagmumulan ng liwanag. Ang aming mga hakbang ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Nang mas malapit na kami, nakita namin ang isang maliit na lawa. Sa gitna nito, may isang lumulutang na kristal na kumikislap ng bughaw, ang bituin ng alaala. Ngunit bago pa man kami makalapit, may umusbong na anino mula sa tubig. Isang matandang babae na may mahaba at pilak na buhok ang lumitaw mula sa gilid ng lawa. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng lihim at karunungan ng mundo. Sino ang nangangahas na lumapit sa bituin ng alaala? Tanong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na dumaraan sa mga dahon. Ikaw ba ang tagapangalaga ng kristal? Tanong ni Elara, ang kanyang boses ay puno ng paggalang at kaunting kaba. Oo, sagot ng matanda. Ibinigay ito sa akin ng mga espiritu ng kagubatan upang bantayan at pangalagaan. Ngunit hindi ito para sa lahat. Ano ang inyong layunin? Nagpalitan kami ng tingin ni Elara. Alam namin na hindi ito magiging madali. Hinahanap namin ang mga alaala na nawala sa amin. Sagot ko. Gusto naming malaman ang katotohanan sa likod ng mga kwento ng aming mga pamilya at ang mga lihim na nakatago sa aming nakaraan. Tumango ang matanda, tila nag-iisip. Maraming naglakbay upang hanapin ang bituin ng alaala, ngunit hindi lahat ay nagtagumpay. Ang kristal na ito ay may kapangyarihang ibalik ang mga alaala, ngunit may kapalit. Handa kaming tanggapin ang anumang kapalit, sagot ni Elara, puno ng determinasyon. Ngumiti ang matanda, ngunit sa kanyang ngiti ay naroon ang isang babala. Kung gayon, kailangan ninyong harapin ang inyong mga takot at ang mga lihim na hindi ninyo alam na mayroon. Ang bituin ng alaala ay magbubukas ng mga alaala na maaaring hindi ninyo gustong malaman. Nagkatinginan kami ni Elara, puno ng pag-aalala. Ngunit alam namin na ito ang aming tadhana, na ito ang aming misyon. Sisimulan namin ang ritual, sabi ng matanda, at nagsimula siyang umawit ng isang sinaunang awitin na puno ng mahika. Habang umaawit siya, ang paligid ay unti-unting nagbago. Ang mga puno ay nagningning, ang hangin ay naging mas mabigat, at ang kristal ay nagpakawala ng liwanag na bumalot sa amin. Sa loob ng liwanag, nakita ko ang mga mukha ng mga taong matagal nang nawala sa aking buhay, ang aking mga magulang, mga kaibigan, at mga alaala ng nakaraan. Ngunit biglang may isang sinag na bumalot kay Elara at nakita ko siya na tila nag-iba. Sa kanyang mga mata may isang takot na hindi ko pa nakikita. Ano ito? Tanong ko. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang naglaho ang liwanag. Nang bumalik ang lahat sa normal, si Elara ay bumagsak sa lupa. Elara! Sigaw ko, lumapit ako sa kanya. Ngunit sa halip na siya, ang isang anino ang tumayo sa aking harapan. Isang anyo na hindi ko kilala. At sa likod nito narinig ko ang tinig ng matanda, ang kapalit ng alaala
ay mas higit pa sa inaasahan ninyo. Sa sandaling iyon, alam ko na ang aming paglalakbay ay nagbukas ng isang lihim na mas malalim kaysa sa aming inaasahan. Ang bituin ng alaala ay nagbigay sa amin ng alaala, ngunit kinuha nito ang isang bahagi ng aming kaluluwa. Sa gitna ng kagubatan, narinig ko ang sigaw ng hangin. Isang babala na ang aming landas ay mas mapanganib at mas puno ng misteryo kaysa sa naisip namin. Sa likod ng bawat alaala, may isang kwento na naghihintay na maibunyag. Sa aming paglalakbay, palaging may aling-aungaw ng mga kwento at alamat na nagiging gabay sa aming mga hakbang. Ako si Lila at kasama ko si Elmo. Magkaibigan kami mula pagkabata, sabik sa mga hiwaga ng mundo. Sa aming pagtuklas, ang pag-asang mahanap, ang bituin ng alaala, ang nagbigay ng lakas sa aming mga puso. Hindi namin inakala na ang paglalakbay na ito ay magdadala sa amin sa isang gubat na puno ng mga lihim. Ang araw ay unti-unting lumulubog at ang gubat ay nagmistulang isang mahiwagang lugar. Ang mga puno ay tila may sariling buhay, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang hangin ay puno ng mga bulong na mahirap intindihin, parang mga sinaunang awit na nagmumula sa kalaliman ng gubat. Nararamdaman mo ba, Lila? Tanong ni Elmo habang kami ay naglalakad. Parang may kakaiba sa hangin. Tumango ako, pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa amin, mga matang hindi namin makita. Ngunit sa kabila ng takot, ang aming pagnanasa na makahanap ng bituin ng alaala ay mas malakas. Ayon sa alamat, ang bituin na ito ay may kakayahang ibalik ang mga alaala na nawala sa paglipas ng panahon, mga alaala ng mga mahal sa buhay at mga pangarap na matagal nang nalimutan. Sa kalagitnaan ng gubat, nakarating kami sa isang maliit na lawa. Ang tubig ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan at ang paligid ay puno ng mga bulaklak na naglalabas ng mabangong halimuyak. Sa gitna ng lawa, may isang puno ng mga bituin. Hindi ito karaniwang puno. Ang mga dahon nito ay nagliliwanag at ang bunga nito ay mga bituin na tila nanggagaling sa kalangitan. Elmo, tingnan mo, bulong ko, sabik na sabik sa aking nadiskubre. Ito na yata ang hinahanap natin. Ngunit bago namin maabot ang puno, may lumitaw na isang matandang lalaki mula sa likod ng isang higanting puno. Ano ang ginagawa ninyo dito? Tanong niya, ang kanyang tinig ay parang hangin na nagmumula sa malayo. Nagulat kami, ngunit may kakaibang kabaitan ang kanyang mga mata. Hinahanap po namin ang bituin ng alaala, sagot ni Elmo ng may paggalang. Alam po naming ito ang makapagbibigay ng kasagutan sa aming mga tanong. Ngumiti ang matandang lalaki, ngunit ang kanyang nangiti ay may halong lungkot. Ang puno na ito, wika niya, ay puno ng mga alaala, ngunit hindi lahat ng alaala ay nararapat na muling mabuhay. Ako'y nag-isip sa kanyang sinabi. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Ang mga alaala ay bahagi ng ating pagkatao, ngunit bakit hindi lahat ay dapat muling makuha? Lumapit si Elmo sa puno, ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Nang dahan-dahan niyang abutin ang isa sa mga bituin, isang kakaibang alingawngaw ang lumaganap sa paligid. Bigla, ang mundo ay tila nagbago. Ang gubat ay nagmistulang isang larawang nabubura at kami ay nagising sa isang lugar na hindi namin inaasahan. Kami ay nasa isang lumang tahanan, puno ng mga alaalang tila pamilyar, ngunit mahirap matukoy. Sa isang sulok, may isang batang babae na tila ako, naglalaro ng mga laruan, habang ang kanyang mga magulang ay masayang nag-uusap sa hapagkainan. Ang eksena ay puno ng saya, ngunit may halong lungkot sa aking puso. Elmo, ano ito? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pagkalito at takot. Hindi ko alam, Lila, sagot niya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa eksena. Pero parang alam ko na ang dahilan kung bakit hindi lahat ng alaala
ay dapat muling makuha. Sa sandaling iyon, ang paligid ay muling nagbago. Bumalik kami sa gubat, ngunit ang puno ay naglaho. Ang matandang lalaki ay muling lumitaw, ngunit ngayon ay may kasamang isang babae na mayroong parehong kabaitan sa kanyang mga mata. Ang bituin ng alaala, sabi ng babae, ay isang pagsubok. Hindi ito basta-basta ibinibigay sa kahit sino. Ang mga alaala ay may sariling kapangyarihan at minsan kailangan natin itong bitawan upang makapagpatuloy. Kami nagkatinginan ni Elmo, ang aming mga puso ay puno ng bagong pag-unawa. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng mga nawalang alaala, kundi isang paglalakbay tungo sa mas malalim na pagkilala sa aming sarili. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, isang tanong ang bumabalik. Ano ang mangyayari kung ang mga alaala ay hindi lang ating nakaraan, kundi bahagi rin ng hinaharap? Sa puntong ito, napagtanto namin na ang aming paglalakbay ay malapit nang matapos, ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Habang naglalakad kami palayo sa gubat, ang mga bituin sa langit ay nagliwanag, tila nagbibigay ng senyas sa amin. Ang aming mga puso ay puno ng pag-asa, ngunit alam namin na ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Sa dulo ng gubat, isang bagong landas ang naghihintay, puno ng mga misteryo at hiwaga na kailangan pa naming tuklasin.